Pinaigting pa ng Department of Health at lokal na pamahalaan ng Southern Leyte ang pagtutulungan upang mapabilis ang paghatid ng serbisyong medikal sa mga biktima ng Bagyong Tino. Si Ria Micate ng Radyo Pilipinas Sogot sa detalye. Naglibot-libot ang tauhan ng Department of Health at mga healthcare workers ng lokal na pamahalaan ng St. Bernard, Southern Leyte para kumustahin ang mga residente na nangangailangan ng atensyong medikal matapos manalasa ang Bagyong Tino sa lugar. Bahagi ito ng patuloy na pagtugon ng pamahalaan para matiyak ang kalusugan at kapakanan ng mga residenteng lubhang naapektuhan ng kalamidad. Base sa ulat ng RH nitong Webes, 45 katao ang nagkaroon ng problema sa kalusugan sa kasagsagan ng pagtama ng Bagyong Tino. 20 sa mga ito ang may lacerated wounds, 14 naman ang nagtamo ng punctured wounds, 3 ang tinamaan ng upper respiratory tract infection at 4 ang nagkaroon ng acute gastroenteritis. May 2 namang naitalang nasawi. Ang ginawa po ng aming team ay pumunta sa lahat ng area na affected, especially ang Katmon, Atuyan, Carnaga, Cabagawan, San Luis Uno, and then San Isidro and Panyan. So, nagbigay na kami na immediate action sa mga medical services like mga lacerated wound, cough and colds, diarrhea. Bukod dito, sinuri din ng mga DOH personnel ang sitwasyon ng mga health facility ng St. Bernard. Ayon kay Dr. Villanueva, humingi na sila ng tulong sa DOH para masiguro ang tamang pangangalaga sa kalusugan ng mga apektadong residente. Hindi na kami ng tulong sa DOH para sa another medical team kasi hindi rin kaya ng ating facility ang medical team dahil sa dami ng mga patient. Sa kabila ng pinsalang iniwan ni Bagyong Tino, patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan upang masiguro ang kalusugan at kapakanan ng mga residente. Patunay ng bayanihan at malasakit sa gitna ng kalamidad. Mula rito sa bayan ng St. Bernard, Southern Leyte, para sa Integrated State Media, ito si Ria Micate ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.